Alright, good evening Mabsat. Mega love shoutout. Kamusta na po? Shoutout sa ating 77 live viewers. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe tayo Mabsat. Okay, umpisa natin itong subtopic natin Mabsat para matapos tayo kagad. Nandito tayo siyempre kay Attorney Enzo Recto. Wag siyang kaawaan ayon kay Tore. Kasasabi lang natin kanina 38 minutes ago. Tama. Dahil matatag ang ating General Torre. Ano pa bang ito? Posibleng papasok sa politika at sa Senado na po, ayaw talagang paawat si Vico. Nabagbana, pinanatan na naman niya sigurado si Diskaya dito. No? Totoo pala ang issue sa P8B, firearms purchase. Really? Bilisan natin. Ito guys, gusto ko talaga maganda to kasi wala akong idea dito. Reaction na natin itong kani attorney. Bilisan natin. Check here. You can also update your passbook. Or you can meet Sam. Alright, pasok. Bilisan lang natin guys para matapos kaagad. Alright, Attorney Enzo Recto, pasok. Alright. O nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati na magandang araw, Pilipinas at mundo. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mainit pa rin nating topic itong si General Torre. Maraming lumilitaw na mga bagong developments eh. Tama. Maraming lumilitaw na mga bagong developments. Ngayon, ang lumitaw, totoo pala yung issue ng 8 billion pesos na firearms purchase deal ng PNP. 8 billion pala yun. Ayaw raw rito ni Torre. Kaya siya siniba. Oh, yan yung ano ngayon yan yung mainit na issue ngayon mga kabunyog, hi kay Willie Gonzaga, nanonood siya sa atin sa Cavite. Sa mga viewers din natin sa Facebook, i-greet ko din, i-greet ko ang mga viewers natin. Sa Attorney Ricky Tumotorgo Facebook page natin. Ayan, nangunguna sa nanonood sa atin. Forward. Konti. Ambag yan para sa paglakas ng bunyog. Salamat nong salamat kay Velasco, ang sambayan ng Pilipino. Ito ang sabi ni Manolo Manukis. Kung ako kay BBM, ang sisibeton ko ay mga Rimulya kung gusto nyo ng matinong gobyerno. So ito mga kabunyog, matindi itong itong balita na ito. Matinding balita ito mga kabunyog. Hindi, nung isang araw lumabas na ito, kabunyog Raylen Gallinero, kabunyog Jel Robles, lumabas na ito, kabunyog Jayan, Mary Cachola. Actually, may nagsasabi na sa akin, Attorney, nung comment mo, mayroon daw 8 billion pesos na kontrata ang PNP, bibili ng mga baril, firearms. Ngayon, hindi daw pinipirmahan, ayaw daw ni Torre, ay kila Rimulya daw yun na gusto eh. Gusto nila mag-comment ako doon. Nung isang araw pa yan lumabas, kaya lang ang sabi ko, hindi ko kumpirmado yan, ayaw ko namang mag-comment dyan, tsaka ayaw ko rin na ilabas yan nang wala akong source. Baka maano naman ako. Baka naman ako makakasuhan ng cyber libel. Pangalawa, masisira naman ako sa inyo. Hindi ko naman confirm yung issue. Tapos nagko-comment na ako, di ba? Pero ngayon confirmed na. 100% confirmed na. Yan. Tama. Kaya pwede ko nang i-discuss. Okay? Pwede ko nang i-discuss. Pasensya na kung hindi ko yan diniscuss nung nakaraang araw. Hi Gerald Rodriguez, kumusta po kayo? Shout out Alexander Magkawas. Kahit late ka, okay lang yan. Basta't nakahabol ka, Mark Rosada, Edgar Sibayan, kumusta po kayo? Good evening kayo dyan sa Chicago, Illinois. Kay Ervin Marabilla, good morning po, kumusta kayo dyan sa Iloilo? Si E, nanonood din sa atin. Si Comet Jane, si Jessica Karen, yan, mga nanonood sa atin yan ngayon. Si Pogi, hi Pogi. Sabi ni Pogi, parang mauulit lang sa panahon ni Arroyo, bumili ng rifles at chopper at puno ng pagnanakaw. Grabe naman yun. Mga kabunyog, si Fox Madong, kumusta? Good morning. Kumusta kayo dyan sa Toronto, Canada? Si Nadel Lopez, Maray Nahaga, kabayan ko pala to. Saka mga kabunyog, ito na nga, nung nakaraang araw, lumabas na yan, may nagtanong na nga sa akin, Attorney, anong masasabi mo? Mayroon daw 8 billion pesos na transaksyon sa PNP, bibili ng mga bagong firearms, hindi daw pinipirmahan ni Torre, kaya siya sinibak. Sabi ko, pasensya na, hindi natin confirm yan eh. Nabasa ko na rin yan. Kaya lang ayaw ko mag-comment yan. Wala namang confirmation yan eh. Pero ngayon mayroon ng confirmation. Totoo pala yung issue na yan ng 8 billion firearms purchase deal. Totoo. Kaya kinukumpirma ko na sa inyo, totoo pala yan.
Hindi raw nag-i-skip ng ads si Joy Hermosa Sares. Salamat. Pero ilinaw ko lang ha, totoo yung issue. Yung issue na mayroon nga talagang kontrata na bibili mayroong proposal, yun ang mas tamang term. Mayroong proposal na bibili ng dagdag na 80,000 na units, piraso ng baril ang PNP. 80,000. Matataas na di kalibre. High-powered firearms yata yan ang bibilhin. HPR. Totoo yun. Mayroong proposal. Ngayon, hiningi rin talaga yung stand ni Torre. At totoo din na hindi sumang-ayon si Torre. Ang halaga daw sana niyan, totoo rin yun, parang 100,000 kada isang baril o times 80,000 equals 8 billion. Tumataginting na 8 billion. 80,000 na high-powered rifles ang bibilhin. Yun ang proposal. Ang proposed na halaga, presyo ng bawat unit o bawat piraso ay 100,000 times 80,000 equals 8 billion. Ngayon, kailangan ang stand ni General Torre kasi chief PNP siya. Siyempre yan ang procuring entity. Ibig sabihin silang bibili. Ang problema yata, ayaw ni Torre. Hindi yata, ayaw talaga ni Torre. Ayaw talaga ni Torre. Sabi ni Torre, mayroon pa naman tayo. Bakit tayo bibili? Yun. Yun ang issue. Yun ang issue dyan. Kaya kumpirmado yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang aking kumpirmasyon? Ano ang aking kumpirmasyon? Na talagang totoo yung issue. Sumagot na ang PNP dyan. Ay sumagot na ang DILG sa issue na yan. Kung anong sagot, abangan mamaya. Iwalay na topic yun. Pinapa-research ko na sa aking mga staff. Sabi ko, ihanda nyo yung sagot ng DILG. Kasi may sagot na yung DILG. Yung mga staff ko, kinocompile yung mga sources. Ano ang sagot ng DILG sa issue na yan? Ngayon, bigyan ko na kayo ng tip. Kinumpirma ng DILG na may ganong issue. Totoo nga na may proposal na bumili ng bagong baril, 80,000 na piraso. Totoo yun, sabi ng DILG. Kaya, ang title ko, totoo ang issue ng 8 billion firearms purchase deal. Yung tanong, anong naging stand ni Rimulya dyan ni Torre? Totoo ba na sinibak si Torre dahil dyan? Yan ang hindi natin alam. Kung yan nga ba ang dahilan kaya sinibak? At yung 8 billion na yan, i-insert sana sa pundo ng Kongreso kasi wala yan doon sa Bakit insertion ang mangyayari? Kasi wala doon sa nakapropose na budget. Isisingit. Kaya lang, para isingit yon, i-insert yon, kailangan approval ni Torre. Yan yon. Ngayon, ang tanong, yan ba ang dahilan kaya sinibak si Torre? Abangan mamaya. Mayroong statement ang DILG. Grabe ka naman na, Torre. Basta ganito, ang kumpirmado, totoo nga yung issue na yon. Okay. Pero kung yun ba ang dahilan kaya sinibak si Torre, alamin natin ang sagot ng DILG mamaya. Tinitipon pa ng mga staff ko yung mga video para maging ano naman tayo, objective. Ayaw ko naman, hindi pa ako ngayon ready nung mga video eh. Basta, sigurado tayo, kaya ngayon nagko-comment na ako kasi sigurado pala, totoo pala. Naglabas na ng statement ng DILG, totoo. Totoo. Yan, may computation na si Ludiver, 10% of 8 billion is 800 million. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nung isang araw, iniiwasan kong mag-comment dyan sa issue na yan. Bagamat alam ko na yan. Kasi ano yan lumabas na yan. Kaya lang alam nyo naman ako, ayaw ko na para lang magkaroon ng views, unahan ko na, i-discuss ko na to. Ayaw ko ng ganun. Mga kabunyog, ayaw ko ng ganun. Ayaw ko. Nung isang araw pa yan lumabas, may mga nagpadala na sa akin, attorney, ilabas mo to, ito. Kaya lang, ang nakalagay naman doon, hindi naman galing sa official sources eh. Hindi naman galing sa official sources na mayroon daw planong bumili ng 80,000 units. Ayaw daw ni Torre. Tapos yun daw ang dahilan kaya sinibak siya. Sabi ko walang gano'n. Mayroon ba talagang 80,000 na purchase ng firearms? Wala naman, sabi kong mahirap. Kapag linabas ko yun, tatanungin ako saan ang source ko. Wala namang source niya na newspaper reports. Wala eh. Baka makasuhan ako ng cyber libel eh. Saka, ayaw ko rin namang mang-intriga. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang to na-discuss. Kasi nung isang araw, alam ko na yan. Kaya lang, ayaw ko naman, kung kayo nanonood kayo sa akin, mayroon nang nag-tip niyan sa akin, attorney, ito, i-discuss mo na to, maraming views kang makukuha dito. Sabi ko, pasensya na, hindi ako nagdi-discuss kapag wala pang, kahit maraming views dahil ako ang naunang magdi-discuss niyan. Ay maraming views pala. Yun, trending yan. Sikat ako niyan. Kasi ako yung nag-discuss una.
Pero kung wala naman akong source, mahirapan ako. Ayaw ko nun. May responsibilidad ako sa inyo eh. 'Di ba? Pero ngayon lumabas na eh. Lumabas na. Oh, kumpirmado na. Bakit kumpirmado? Naglabas na ng statement ang DILG. At sinabi ng DILG, totoo nga, mayroong proposal na bumili ng 80,000 na bagong baril. Totoo yun. Totoo rin na insertion yun. Kapag ginusto yun ng PNP, inaprobahan ng PNP, hihingin yan sa Kongreso. Pero dahil prepared na mo yung budget, tapos na, nabuo na yung NEP, isisingit na lang kung pagbibigyan ng Kongreso. Ilan firearms? 80,000 units. 80,000. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, totoo ba na hindi sumang-ayon si Torre? Yes, totoo rin yun. Shout out ko, siguro Lazaro sa Palawan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, 80,000 units ng baril. Ang bawat unit na 100,000. Yun na nga yung issue eh. Masyado daw mahal. Yung galil na dating binibili ng PNP daw, 46,000 lang. Tapos ngayon naging 80,000. Anong klaseng baril na yan? Masyado nang mahal. AI. Medyo sabi ni Magnum 357, you made up a false story. Ito ilinaw ko lang Magnum. Ang sabi ko, totoo pala na may proposal na bumili ng baril ang PNP, 80,000 units. Totoo pala yon. At totoo rin na inayawan ni Torre yun. Totoo yun. Pero yun sa pangalawang tanong, yan ba ang dahilan kaya sinibak si Torre? Question mark yun. Question mark yun. Hil Francisco, salamat sa pag-send ng donation. Kaya ito mga kabunyog, hindi natin sigurado. Pero may statement na nga ang DILG. In the sense of fairness, mamaya i-discuss ko yung sagot ng DILG. Kasi may official. Official hindi intriga. May official na statement na ang DILG sa issue na yan. Sabi ni Kuya Manoy, gold na baril yan, titanium yung barrel. Matindi matindi. Yung bala niya pang... Anyway, ngayon nadidiscuss ko na to. Attorney, yung bala niya para sa mga vampira na pilit na sumisip-sip sa pondo ng bayan. Tragis. Okay lang yan na nahuli ako nag-discuss. Okay lang yan kasi nung isang araw pa nga ito lumalabas, hindi ko dinidiscuss. Kasi gusto ko muna may confirmation. May confirmation na. May confirmation na. Totoo nga na may proposal na bumili ang PNP ng 80,000. Na units ng baril. Totoo yun. Ang mangyayari sana kung inaprubahan ni Torre, i-insert sa budget. Bakit i-insert? Kasi wala naman yan sa nakahandang budget ngayong 2020 para sa 2026. Tapos na sinubmit na sa Kongreso. So kung ihahabol yan, isisingit. Kaya insertion. Kaya lang, ayaw ni Torre. Hindi yata sinang-ayunan ni Torre. Ang tanong, yung pag-ayaw ba ni Torre doon, yun ang dahilan, kaya siya sinibak, yun ang aalamin. Alamin natin ang sagot ng DILG maya-maya. Doon na rin ako magbibigay ng comment doon. Pero ang malinaw lang dito, mayroon talagang purchase. Tapos ito abangan nyo rin ako ngayon. Mamaya may live pa ako. May Nakabang kumakalat din. Ito galing to sa isang attorney, o kaya pwede ko na sigurong itapik yan mamaya. Mga kabunyog. Mayroon palang mayroong memorandum si Lucas Bersamin na allowed ang Chief PNP na mag-reshuffle ng organization ng PNP na hindi na-aaprubahan ng NAPOLCOM. Mayroong ganun. Mamaya ipakita ko sa inyo. Kaya hindi para illegal yung ginawa ni Torre. Hindi naman illegal yun. Mayroon palang memorandum. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung memorandum. Binibilin tayo na, attorney. Alam nyo kasi ako, pag nagla-live ako na hindi pa ready yung mga video, hindi pa ready yung mga materials. Ang problema, gusto ko nang mag-live kasi nga, siyempre, hinahanap nyo na yung live ko, Magandang Araw Pilipinas at Mundo. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang suggestion ni Rosendo Franco, dapat maimbestigahan ng Senado ito. Tama. Dapat imbestigahan ito ng Senado. Totoo ba ito na mayroon ng proposal na magbumili ng baril? Yan ba talaga ang dahilan? Bakit sinibak si Torre? Mukhang ang sabi ng ilan, si Nartates, yung pumalit kay Torre, ayun, pipirma at pipirma yun. Pipirma yun. Bakit, attorney, kapag pipirma, meaning, kung baka overpriced yung mga baril na 100,000, no? Dapat nasa 50 to 40 to 50, di ba? Sabi mo kanina. So, pag nag-double the price. So, anong mangyayari doon? Ayaw ni Torre ng ganon. Kailangan transparent, no?
Hala. Kaya mas yun daw, mas masunurin yun si Nartatis. Si Torre kasi daw, matigas. Pag ayaw, ayaw. Oo, Ilmonggi, didiis na si Toto. Hayaan na natin si Toto. Ha? Oh. Ayan may panawagan na si Florencia Mandurriao. BBM, ibalik mo daw si Torre. Ang totoo, hindi ini-expect ng gobyerno, ni PBBM, na ganito ang baklas ng pagsibak nila kay Torre. Akala nila, yung pagsibak nila kay Torre, wala yan, makakalimutan din yan ng tao. Pero ngayon hindi. Ang lakas ng ang lakas ng support kay Torre ng taong bayan. Ang lakas ng suporta. Hindi nila ito inaasahan, ganito yung Tapos lumabas pa itong issue na ito ng pagbili ng firearms. Paktay na. Kaya lang, mayroon na ring statement ang DILG tungkol dyan. Mayroon na. Official statement. Yung video pinaparedy ko, ipapalabas namin sa inyo mamaya. Alright. Kaya lang, ito na, unahan ko na kayo. Siyempre, dinideny ng DILG na hindi yun yung dahilan. Kung ano talaga ang pangyayari, nandun sa statement ng DILG. Pero siyempre, ang sabi ng marami, ayaw rito ni Torre, kaya siya sinibak. Yun. Si Torre ngayon, nakalib. Papahinga muna. Ano daw muna siya? I-maximize niya muna. Isasagad niya yung leave niya. Pahinga. Kasama yata. Hindi yata nakikinig ito. Seno, Mega, nag-subscribe ka pa. Sabi niya, wala na, lumabas na ang tunay na kulay ni PBBM. Isa siyang DD-shit daw. Nakakaawa naman si General Torre. Di ko tanggap ang pagsibak sa niya. Uulitin pa ba natin? Seno? Sige, pagbibigyan kita. Maabsat, pagbigyan natin Mukhang hindi siya updated. Seno, gising! Hindi ka pa ba updated? Huwag mong sabihin kasama ka sa mga na-prank. Nako naman. Next time, huwag kasi basta-basta bumibigay. Kaya tulad ninyo. Nako po. Galing na mismo kay General Torre sige, singit natin to. Konti lang Total 2 minutes lang naman to Sige, pagbigyan natin to. Isingit natin. Ito. Natapik na to sa main topic kanina. Uulitin ko lang para sa'yo. Para maintindihan mo. Zeno. Ito, makinig ka. Pasok, General Torre. Sagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko Seno, naawa ka kay General Torre. May mensahe sa iyo si General Torre sa mga naaawa kay General Torre. Seno, makinig ka. Pasok, General Torre. Sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan. Narinig mo ba yan? Okay daw siya, mga kabsat. Zeno, okay siya. Ikaw, okay ka pa ba? Paktay tayo dyan. Tuloy, General Torre. Iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Tama. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, ito, pinaka-importante, Seno, pakinggan mo mabuti Pangatlo. Inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nakita mo yon? Narinig mo? Wala siyang sama ng loob sa Pangulo. Tapos ikaw? Ikaw? Bakit naman ganun, Seno Mega? Mega naman yan. Mega kan. Wag ganun. Kung si General Torre nga walang samang loob, sino ka? Ganun yun. Sige, tuloy. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Nauunawaan ni General Torre na gumawa si Pangulong Marcos na ganong klaseng mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako. Pulis pa din siya. At siya lang yung nag-iisang pulis na 4-star. Tatalunin pa niya yung PNP chief na 3-star lang. Di ba? And I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country.
Yo! Mabuhay po tayong lahat. Ano yan to? I will still serve the country. O, di ba? O, ano, naliwanagan ka na ba? Seno? O, okay ka na. Sa susunod, wag kasi basta-bastang sugod ng sugod. Tingnan nyo muna kung anong sasabihin ni General Torre. Wag ganun. Kayo kasi, wag kayong bumibitaw. Not unless hindi ka talaga pure supporter o talagang baligtad. No? Pero walang problema dyan, Seno. At least ngayon, malinaw na sa'yo. Now you know. Okay? Okay, balik, General. Ay, attorney. Putragis. Naisingit tuloy natin si Sino na mga kabsat, no? O, sige. O, yung mga kandyan, yung mga merong utak, dito tayo kay General, ay kay attorney. Pasok, attorney. Pamilya. Pero pagbalik niya, maglalabas siya ng official statement. Kasi nung isang araw, yung statement niya masyadong tipid. Hindi muna siya nagbigay ng mga iba pang mga paliwanag. Pero ngayon, katapos daw ng leave niya, pagbalik niya, maglalabas siya ng official statement. Official statement. Ngayon, lumalabas na tong issue na to, ay di sigurado, isa ito sa itatak sa statement ni Torre. Sigurado yan. Sabi ni Princess, dati ang Galil, galing Israel, 35,000 yan, isang piraso. Yun na nga ito, 100,000 daw bawat piraso eh. 100,000 daw bawat piraso eh. Kaya 80,000 units, di 8 million. Ang tindi. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ibig sabihin, ayaw ko na sanang i-discuss ang tungkol kay Torre. Ayaw ko na kasi alam ko naman nag-ano na kayo. Marami nang nagsasabi, move on na tayo, attorney, move on na. Ay di ba sinabi ko kahapon, oo, move on na tayo, wala na tayong magagawa. Sinibak na si Torre, hindi naman makakabalik na yan. Kaya lang, hindi natin maiwasang mag-usapan pa rin lalo na ito, totoo pala yung issue na yan ng 8 billion pesos firearms purchase. Nung nakaraang araw, may nag-suggest na sa akin yan, isabi ko daw yan sa vlog ko. Hindi ko naman diniscuss. Fox Badong, salamat sa pag-send ng donation. Hindi ko naman diniscuss kasi nga, hindi ko kumpirmado. Pero ngayon, kumpirmado ng totoo pala yung issue na yun. Pwede na nating i-discuss. Kaya, bagamat ayaw ko nang i-discuss si Torre, kasi maraming nagsasabi, move on na tayo, attorney. Okay, kaya lang, ito, may issue. Alangan namang hindi ko to i-discuss. Alangan namang hindi ko to i-discuss. At mayroon pa. Mayroon pa. Alam nyo, nag-usap-usap daw si PBBM. Pinatawag pala ni PBBM si Torre sa kasilang Yun. Abangan nyo na naman ang vlog ko dyan. Alamin nyo na naman ang vlog ko dyan. Totoo pala na nag-usap-usap. At yung sinabi ni Torre, sa isang interview sa kanya, ang nangyari kasi dito, may mga nakisawsaw. Yun, alam ko na rin kung sinong nakisawsaw. Nakita ko sa mga posts. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, marami talagang developments. Yung sabi ni Torre na, ang nangyari kasi, kaya kami nagkagulo kasi may mga nakisawsaw. Yan, tindi. Nakita ko na ngayon yung mga nakisawsaw. Mayroong post na lumabas. May mga pinangalanan yung mga sumawsaw sa issue na to. Mukhang yung mga interesado dun sa purchase ng baril. Mukhang yung mga maraming interesado dun sa purchase ng baril. Hindi lang si Rimulya. Hindi, sabi kasi ni Torre, hindi niya inaasahan na masisibak siya. May nangyari, may mga nakisawsaw labas sa PNP. May nakisawsaw. Yan na yung nangyari. Kaya lang, ang magiging problema nila dyan, hindi na nila matutuloy ang pagbili na yan ng baril. Bakit hindi na yan matutuloy? Pag tinuloy nila yan, ay totoo nga. Ang dahilan nga ng pagsibak kay Torre, ay yung hindi pag na yan. Ayan, may pinangalanan sila like President Martin Sausaw. Ikaw naman, Martin. Kaya na ito Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Maraming mga lumalabas ngayon. Maraming mga lumalabas. Lumilinaw na. Tama si Blisildo Pedraza. Alright, okay na tayo. At least malinaw na mga kabsat. Totoo ang issue dito sa 8 billion firearms. 80,000 times 100 is 8 billion firearms. Hindi natin alam kung totoong 100,000 kada baril, mga kabsat. Pero according dito sa source ni Attorney Enzo Recto, nasa 40 to 50,000 yung binanggit niya kanina. So parang overpriced ang lumalabas, mga kabsat. At ayaw ni General Torre ng ganun. Ayaw niya magkaroon ng ganyang klaseng pananabotahe o pagkukurap, di ba? Meron na nga tayo na experience na magkano 60 to 70,000 na laptop nung panahon ni Sara, di ba? 50 to 60,000 pero ang presyo niya nasa 25,000 lang, di ba? Nag times 3 yung presyo ng laptop. Yung laptop issue na yun ng mga DepEd. Ang dami nagreklamo diyan.
Diba? So, ayaw ni General Torre ng ganyan. Kaya, ayun, lumabas. Ngayon, tingnan natin ano yung ebidensyang sinasabi ni Attorney Enzo Recto. Alright, mabsat, punta natin. Next topic tayo. Puntaan natin itong sinasabi ni Enzo Recto. Tapos, ito naman si LC Mix, si Chris Ulo, laki ng ulo pero walang laman. Aray ko po. Kaya yung problema kasi, pag kasi basta-bastang nagpapaniwala, alam nyo naman mga pag-vlogger, talagang kwan yan, gagawa ng paraan para maniwala. Hintayin na natin yung official statement. Ganun yun. Kaya ako, hindi ako nagmamagaling. Magsosource tayo kung sino yung